Hello sa mga mommy, nanay na may anak na nasa edad 4-year-old to 7 years old. So yung video nito ay para po sa inyo. By the way, I'm Coach Anna, your financial educator. So yung mission po ni IMD to help create wealth for families, no family left behind. So wala pong pinipiling edad pagdating po sa pag-e-educate ng pagdating po sa pera. Kasi nga, naniniwala kami na madaming naghihirap, madami problema sa pera dahil nga po sa kakulangan nila sa financial information. Ito yung lack of financial information. So, ngayon, tinuturuan na rin po natin yung ating anak. So, sa Module 1, Basic for Kids. Ito, may 8 na lesson na nakapaloob po dito. Pero sa video na ito, focus lang sa Lesson 1. So, just follow me and subscribe to my YouTube channel para masundan nyo po yung bawat lesson sa Module 1. So, by the way, we have 7 modules dito sa Financial Literacy 101 na para sa edad 4 years old to 7 years old. So baybayan nyo po yung bawat upload ko when it comes sa lesson para po sa mga bata. So, unang-una na ituturo po natin, ano nga ba ang pera? Tanungin po natin ang ating mga anak, what is money? So, sa pamamagitan po ng kanilang sagot, malalaman po natin kung ano ba yung karanasan nila or yung kaalaman nila tungkol sa pera. So, sabihin ng mga anak ninyo sa inyo, ang pera ay, so isulat nyo po. Isulat nyo yung sagot ninyong mga anak o i-record nyo para makita nyo po yung progress nila kapag matapos po lahat nila yung lesson at yung mga modules under their age. So, per age po, gagawa ako ng mga lessons depende po sa edad. So, focus ko ngayon, 4 to 7 years old. Kapag natapos ko na po lahat gawin yung modules and lessons under that age, gagawa naman ako ng lesson for 8 to 10 years old and so on until 17 years old. So halimbawa, no, tinanong ko po yung aking anak na babae at yung kanyang kaibigan kung ano ba yung pera pa sa kanila. What is money for them? So panoorin po natin. Money for you. Money is something you like pay so you can buy something. What is money for you? To use it and save it. To use and save it. So, yun po yung sagot ng mga bata. Ang cute po ng sagot nila. So, okay lang. Wala pong mali sa sagot nila. Sulat nyo po. Kung hindi man sila umimik, okay lang din. Responsibilidad natin bilang mga magulang na ituro yung ano ba yung pera. What is money? So, pwede natin sabihin, anak, ang pera ay isang resources na ginagamit natin upang pambayad natin sa mga kailangan natin para mabuhay at sa mga bagay na gusto natin at serbisyo. So, ano nga ba yung goods, di ba? Kasi in-explain natin na yung money is a resources to use to pay for goods and services. So, explain din natin, magbigay tayo ng mga halimbawa para maunawaan ng ating mga anak. So, goods, mga anak, is, sabihin natin ito yung things we want or need to buy. Ito yung mga gusto natin at mga kailangan natin. Halimbawa, yung mga pagkain, pag nag-grocery tayo, yung candy ninyo, yung mga bills, yung bayad natin sa upa, kung nangungupahan man, yung bayad natin sa tubig, bayad natin sa kuryente, at yung pambili natin ng mga laruan ninyo, libro, sapatos, damit, yun yung halimbawa ng goods. At pag-explain naman natin sa ating mga anak yung services na ito naman yung when we pay people to do something we can't do. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang gawin na nagbabayad na lang tayo. Halimbawa, kumukuha tayo nag-tutor sa ating mga anak. Di ba? So, yung nag-aalaga sa ating mga anak, kung working mom tayo at wala tayong magulang na pwedeng mag-alaga sa ating mga anak, so, yan yung isang klaseng services. Yung doctor, di ba? Pag magkasakit yung ating mga anak, yung police, yan po yung halimbawa ng services na binabayaran natin. So, magpagawa kayo ng activity, yung sorting.
So, ito yung isang ginawa ko sa aking mga anak. So, sa aking anak, no, na pinasort out ko. So, nagprint ako sa aking laptop ng ganitong activity na sort out mo anak yung saan yung picture na ito kung saan ba sila kabilang, whether sa goods or services. Kasi dito mo malalaman kung naintindihan ba ng anak mo yung ibig sabihin ng ano ang pera at para saan ba yung pera. 'Di ba? At ito din, pwede kang magsabi ng mga words, tapos sabihin nila, okay, anak, magsabi ako ng mga salita, sabihin mo sa akin kung under ba ito sa goods or services. Magsabi ka halimbawa, popcorn. So, sabihin ng anak mo, goods. See? Ibig sabihin, naiintindihan ng anak mo. How about teacher? Mommy under services. So, naiintindihan po ng ating anak. So, yan yun po. Kailangan magpa-activity pa tayo kasi gustong-gusto din yan ng ating mga anak. So, magpa-assignment ka din. So, parang sa school lang. So, anak, write 5 things for goods and services. Para maintindihan natin na, para malaman natin yung understanding nila kung naintindihan ba nila yung lesson 1 na tinuturo natin. Or di kaya magpa-drawing ka, di ba? Draw 5 things for goods and services. Kapag IMG member ka, you can register your kids dito sa The Future CEO Club. At yung edad dito ay para sa 2 years old to 17 years old. So, yun nga, isa itong benefits. Kapag magiging IMG member ka, pwede mong i-register din yung anak mo. Dalawa kayong mag-aral tungkol sa pera. Diba? Start them young. Be part of the exciting, fun, and knowledge-filled club prepared for your kids. Enjoy exclusive benefits that only the future CEOs can receive. Be intentional for their future and begin their journey for financial independence now. So kung may tanong po kayo, you can connect with me or you can message me and I will respond as soon as I can. So thank you for watching until the end. I'll see you in my next video. Bye-bye.